Good morning everyone! Another video na naman tayo. Ito yung aming third destination sa Hanoi. And since galing kami diyan sa Walo Prison, ay nakakita kami ng isang Vietnamese na pilit kaming inaalok na sumakay sa rickshaw. So sabi ni Ben, sakay na lang tayo papunta ng Ho Wan Kiem Lake. Yung pala naman ay malapit lamang pala. Medyo yata nabudol kami dito since hindi kami marunong pag-communicate sa kanya dahil hindi siya marunong mag-English. Sabi niya no English, no English. Syempre, putol-putol yung pag-i-English namin at saka okay naman yun, pabor naman yun sa amin dahil hindi man tayo sanay na talaga mag-English ng todo-todo. So, yun nga, sabi niya sa amin, na-convince niya kami na dadalhin niya kami doon. So, from the Walo Prison, sumakay kami diyan, 1.4 kilometers lang pala ang layo nun. And then, siningil niya kami ng 400 dong. Di ko alam kung tama yung bayad namin, pero since mainit, sabi ko parang malayo din yung pupuntahan natin. Yung pala naman, from Old Quarter, tiningnan ko sa Google, ay 4 minutes lang pala kung siya ay iyong pupuntahan. Hindi ko matandaan kung yung 4 minutes na yun ay yung paglalakad o tingin ko hindi, 1.2 kilometers hindi siya 4 minutes. Siguro by car. So, inikot niya kami diyan at habang nikot niya kami ay sinasabi niya sa amin kung nasaan na kami, kung anong lugar yon, kung saan kami pumunta, kung sabi niya tinuturo niya kung dapat ba pumunta kami dito o hindi. Sabi niya, galing na ba kayo diyan? Siguro yun ang pagkakaintindi ko. Sabi ko naman sa kanya, galing na kami diyan nga sa St. Joseph. Kasi madadaanan din pala namin. Pero okay na rin yun na kami ay siningil niya ganon kasi nakita ko naman na napakahirap ngang magpadyak nung kanyang rickshaw na yon dahil mainit, malayo o sadyang iniikot lang niya kami dahil medyo mahal nga ang singil niya sa amin. Pero pabor naman yun kasi parang nag-city tour ka na rin. Kasi mahal yung mga city tour bus at saka yung yung isa yung military truck. Gustong gusto ko sumakay doon pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makasakay kami doon sa military truck na nagtutour sa city. So, madaling sabi nakita ko na ayan, malapit na kami sa Ho Wan Kiem Lake. Na yan pala ay, ang lapad pala niyan ay, ilang hektarya yan? 12 hectares yata yung luwang niyang Ho Wan Kiem Lake. So, nakakatuwa naman kasi iniikot niya kami diyan and then kapag may nakikita kaming good spot, ibinababa niya kami para magpa-picture, maglakad-lakad. So, yun, maganda siya. Dahil yan naman isa talaga sa tourist spot din na pinupuntahan diyan sa Hanoi, sa Old Quarter. Kaya mabuti na lang nga at yung nakuha kong hotel ay malapit lamang talaga dyan. Kasi nung umuwi kami, nilakad din laang namin yan, hindi na kami sumakay. Nagpahatid lang kami pabalik doon sa St. Joseph Cathedral. Dahil gusto namin kumain ng banh mi doon kasi may nakita kaming spot doon na masarap yung banh mi. So gusto namin balikan. At saka para makapasok na rin uli sa simbahan kasi yung first attempt namin sa simbahan hindi kami nakapasok kasi may oras pala doon para ikaw ay makapasok. So yan na nga, inikot-ikot niya kami diyan hanggang sa makapunta kami. Pero tumigil kami dyan tapos nagpaiwan na kami sa kanya nung kami ay nasa Ho Kiem Lake na sa may entrance. Kasi pumasok kami dyan. Hindi pala niya kami iniwan. Inintay niya rin pala kami dahil nga nagpabalik nga kami dyan sa St. Joseph Cathedral. So yun lang. Sa awa ng Diyos, naging maganda naman yung travel namin dahil naging mabait naman si Kuyang Betkong sa amin. Kaya okay na rin yung siningil niya kami ng ganon. Di ko alam kung fair yon pero siguro dahil turista tayo, kaya siguro ganon yung bayad niya. Dahil sa narinig ko, mura lang daw yon. At dahil natuwa ang inyong lolo, dinagdagan pa ng 100,000 dong yung kanyang bigay. Pero okay na rin yon dahil naging masaya naman yung mata namin. Yun lang, bye-bye!